Dakila ang amang mahal ng Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lubos kong ikinatutuwa kapag meron ako nakakita ng taong nagdarasal bagong kumain. Kasi naalala pa nilang manalangin o kahit mag-atanda ng krus, lalo na kapag nasa pampublikong kainan. May nagsabi pa, nagdarasal sila para hindi ito mabulunan habang kumakain. Bagamat higit pa rito, ito'y isang tanda ng pasasalamat natin sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng grasya at binibiyayaan tayo na mula sa Kanya. Mga kapatid, ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng 3 persona sa iisang Diyos. At sa tuwing tayo'y nananalangin, tuwing bumibisita tayo dito sa simbahan, sa Quiapo Church at nagdarasal kay Jesus Nazareno, sinisimulan natin ito ng pag-aatanda ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa simpleng panalangin ito ay ipinapahayag natin ang ating sentro ng ating pananampalataya na mayroon tayong iisang Diyos na may 3 persona. Ito ang ating pinapaniwalaan. Ito ang atin din ibinabahagi. At ito rin ang paalala sa atin na ang Diyos ay naririto at kasama natin araw-araw. Sabi nga sa ating unang pagbasa, kung talaga'y kinaluluktan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Nanatili ang Diyos. Hindi niya tayo iniwanan. Minsan, tayo na lang lamang ang nahihiyang ipahayag ang Diyos kung siya nga ba ay tunay at buhay. Kung ating pagbasdan, tuwing masaya tayo, madali nating sabihin na may Diyos na buhay. Bagamat kapag tayo ay may problema, may mabigat na pinagdadaanan sa buhay, minsan napapaisip tayo, may Diyos nga ba? Mga kapatid, ang presensya ng Diyos
ay nananatili. Hindi siyang nagsasawang makinig, umalalay at magmahal sa atin. Kahit gaano pa tayo katigas ang ating mga ulo at ilang beses pa natin siyang iwanan, ang presensya ng Diyos ay buhay, nananatili at mapagmahal. At sa tuwing nararamdaman ko ito, na ang presensya ng Diyos, roon din masasabi ko na may pagkakaisa. Nawawala ako ng pagkakalito, pagdududa, at pag-alinlangan. Sabi nga sa ating ikalawang pagbasa, naway sumasa inyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Hindi kailangan maging mapagmagaling o magbida-bida o magpasikat sa mga lahat ng ralangan. Sa halip, mga kapatid, ay tinatawag tayong mamuhay sa pagkakaisa. Tulad ng iisang Diyos sa may tatlong persona na hindi nagkakahiwalay. Because the Most Holy Trinity is the perfect model of unity. Manalangin tayo na patuloy nating makita ang pagkakaisa at magkaroon din tayong hangarin na ipakita ang pagmamahal ng Diyos at mahalin ang ating kapwa. Sa halip na manlait, sumigaw at magpahiya sa kapwa sa komunidad, piliin sana natin na magmahal, umunawa at magbuklod-buklod. Nasasabi ko ito dahil ito din ang aking naranasan nung ako'y seminarista pa lamang o nasa seminaryo. Bagamat sa aming batch, nagmula kami sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. May kanya-kanya kaming prinsipyo, sariling wika, pero nagkaisa kami sa isang layunin. Ito'y tumugon sa tawag ng Diyos na nagmamahal sa amin. At sa loob ng seminaryo, hindi namin kailangan mag-away, magpabida o magpakitang gilas kung sino ang pinakamagaling sa amin. Kundi ipinadama sa amin na kahit saan man kami nanggaling, kahit iba man ang aming lingwahe at prinsipyo sa buhay, kaya pa rin pag-isahin ng Diyos ang aming puso at hangarin. Tulad ng banal na Santissima Trinidad, ang tunay na pagkakaisa ay hindi naglalaban-laban, kundi nananatiling bilang iisang Diyos. Ang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tunay nga na may iisang Diyos na nagmamahal sa bawat isa. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya at binahagi ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sabi nga sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tunay ngang walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Tunay nga isang biyaya ito mula sa Diyos dahil ramdam natin ang pagmamahal ni Jesus Nazareno. Kaya magandang tanong din sa ating sarili, ano nga ba ang kaya natin maibigay para sa Diyos? Ano ba ang ating maihahandog para sa ating Panginoong Jesus Nazareno? Mga kapatid, kung ating iisipin, marami tayong maibahagi para sa Diyos. Ating oras, talento, paglilingkod, pagmamahal, at pananampalataya. Kaya sana wag tayong maghinayang kapag nagbibigay tayo para sa Diyos, lalo ng ating oras. Sapagat ang Diyos ay kailanman hindi naging madamot sa atin. Patuloy pa rin siya nagbibigay ng biyaya, grasya at pagpapala sa bawat isa. Kaya sa dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad o dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos, ay tinuturuan tayo itong tatlong mahalagang bagay na nagsisimula sa letter P. Ang presensya, pagkakaisa, at pagmamahal. Presensya sapagkat nananatiling kasama natin ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Pagkakaisa
sapagkat ipinapakita ng Santissima Trinidad na sa kabila ng pagiging tatlong persona, ay nananatili pa ring iisang Diyos. Pagmamahal, sapagkat walang hanggang iniibig tayo ng Diyos, tayong lahat. Mga kapatid, sana ganito din ang ating gawin parati, na maging presensya din tayo ng Diyos sa iba, na maging instrumento din tayo ng pagkakaisa, at higit sa lahat, maging taong mapagmahal. God bless us all, and have a blessed Sunday po sa inyong lahat.